Layunin ng bawat isa ang huling isla, ang Raftel, at ang dakilang kayamanan ng One Piece. Gayunpaman, wala pang sinumang nakarating sa maalamat na isla maliban sa hari ng mga pirata na si Gold Roger. Habang ang mga halimaw ng bagong mundo ay mahigpit na naglalabanan, ang Straw Hat Pirates ay nasa gitna ng bagyo. Ang grupong ito ng 9 na pirata ay naglalakbay sa malawak na karagatan at nakatuon ang kanilang mga mata sa One Piece. Ngunit ang kasamahan ng mga ito na si Sanji ay pilit na ipapakasal sa anak ni Emperor Big Mom kaya naiwan yon ang kanyang mga kaibigan. Plano ng grupo ni Luffy na pumunta sa Whole Cake Island kung saan naghihintay si Big Mom upang bawiin si Sanji. Habang naglalayag ang Straw Hat Pirates sa kalagitnaan ng bagyo ay mapapansin ang pagkabalisa ng bawat isa dahil sa gutom. Gayunpaman, determinado pa rin si Luffy na mailigtas si Sanji, anuman ang mangyari. Sa loob ng teritoryo ng Queen Mama, napansin ni Sanji na walang tigil ang pagtunog ng transponder snail ni Tamago. Sinabi ni Tamago na iyon ay dahil nakakatanggap ng senyales ng babala ang snail. Habang dumadaan sila sa isang outpost ng Big Mom Pirates, ang TAR-28, ay pinaalalahanan ni Tamago si Sanji na huwag maging pasaway at sumanib na lang kay Big Mom kasama ang Germa 66. Dagdag pa ni Tamago na iyon ang nais ng ama ni Sanji. Ngunit galit na sumigaw si Sanji kay Tamago dahil sa pagbanggit nito sa kanyang ama na matagal nang walang koneksyon sa kanya. Habang iniinom ni Tamago ang tsaa sa kanyang ulo ay ipinaliwanag nito na mataas ang tingin ni Big Mom kay Sanji bilang isang chef kahit pa siya ay miyembro ng Straw Hats. Sumagot si Sanji at sinabi na para lang sa mga kaibigan niya ang pagluluto ng mga kamay niya, sabay hinagpis dahil alam niyang nangungulila na ang mga iyon sa luto niya. Dagdag pa nito na ang mga tauhan ni Tamago ay walang pakialam kahit mamatay ang kanilang mga kaibigan. Inamin ni Tamago na tama lang ang ginawa ni Beth sa pagpapahina kay Peckums. Bigla namang dumating si Vito at ipinakita kay Sanji ang isang litrato mula sa Whole Cake Island. Binanggit ni Sanji ang kanyang pagtanggi sa pagpapakasal, ngunit nang makita nito ang larawan ni Pudding na siya niyang magiging fiancé ay agad itong nabighani doon. Makaraan ng ilang sandali, habang naglalakad si Sanji sa paligid ng barko ay nag-aayos naman ng malalaking regalo ang mga tauhan. Sinundan siya ni Vito at tinanong tungkol sa kanyang reaksyon sa larawan ni Pudding at pagkatapos ay binanggit pa nito ang tungkol sa World Economic Journal, ang naglalaman ng comics na Sora, Warrior of the Sea. Dagdag pa ni Vito na paborito niya ang mga kontrabida sa comics, ang Germa 66. Sinabihan ni Sanji si Vito na huwag siyang tawaging miyembro ng Germa, ngunit sinabi ni Vito na masaya siyang makita ang Germa 66 ng personal. Pumasok si Sanji sa isang natutulog na pintuan at nagsalitang buksan iyon. Pagpasok sa silid ay sinabi ni Sanji na itigil na ni Vito ang pagsunod sa kanya. Sa malapit na kulungan ay nagmamakaawa si Caesar na pakawalan siya ni Sanji pero sinabi ni Vito na inutusan lamang silang hulihin si Caesar at kailangan umanong tretuhin ng maayos si Sanji bilang nobyo na mag-uugnay sa pamilya Charlotte at Vinsmoke. Muling sinabi ni Sanji ang kanyang pagtutol sa kasal at pinalayas na si Vito. Biglang dumating sa silid si Hitman Gotti, ang Fire Tank Pirates, na may dalang malaking machine gun at tinutukan si Sanji para utusan ito na humingi ng tawad kay Vito. Sinubukang pigilan ni Vito si Gotti at ipinaliwanag na wala itong dapat ipag-alala. Sunod na pumasok si Chiffon na galit at ipinagbawal kay Gotti ang masamang trato kay Sanji dahil baka pugutan sila ng ulo ni Big Mom. Pagkatapos ay dinala nito si Gotti palabas ng silid at humingi ng paumanhin kay Sanji. Umalis na rin si Vito at nagsara na ang pintuan. Bigla namang napaisip si Sanji na parang may kakilala siya na kamukha ni Chiffon. Samantala, napahagulgol naman si Caesar sa tabi at nagrereklamo tungkol sa hindi patas na kalamangan ni Sanji at ang posibilidad na patayin siya ni Big Mom. Pagkalipas ng ilang araw, nasa ilalim ng matinding init ng araw ang mga nagugutom na Straw Hats. Nakaupo sina Luffy, Brook, Pedro, at Chopper sa gilid ng barko at nangingisda habang dumadaing sa init ng panahon. Napahiling na lang si Nami na makahuli sila ng isda bago magbago ang panahon. Ngunit sinabi ni Chopper na mababa ang tsansa na makahuli dahil kumukulo na ang tubig dagat sa sobrang init. Walang ano-ano ay biglang nakahuli si Luffy ng napakalaking isda, at matapos ang pakikipagbuno ay nagawa niyang hilahin ito pataas ng tubig. Pagkatapos ng ilang araw na walang kain, sa wakas ay malalamnan na ang kumakalam nilang sikmura, ngunit nahulog ang higanteng isda pabalik sa tubig. Sa pamamagitan ng matinding pagsisikap ng mga kalalakihan sa grupo, nagawa nilang hilahin ang isda pabalik sa barko, bagay na ikinatuwa ng lahat. Inihanda nila ito upang lutuin ngunit napansin ni Chopper na kakaiba ang kulay nito, kaya naghanap siya ng impormasyon tungkol dito sa locker ni Sanji. Nakahanap siya ng isang librong natatabunan ng mga magazine na tungkol sa mga isda, at natuklasan niya na ang nahuli nila ay may balat na sobrang nakakalason at nagdudulot ng agarang kamatayan. Mabilis na tumakbo si Chopper palabas para sabihin sa grupo ang nalaman, ngunit naabutan niyang kumakain na si Luffy ng balat ng isda.
Bagaman maayos pa si Luffy sa ngayon, nabahala si Nami nang marinig ang balita, pero sinabi ni Chopper na maaari pa rin nilang kainin ang isda kung aalisin nila ang balat at lulutuin ito ayon sa mga instruction ni Sanji. Para makakain na sila ay niluto na ni Nami ang isda, at naghanda rin ito ng masasarap na putahe para sa lahat ng miyembro ng grupo. Pagkatapos ay inihain niya na agad ang mga ito, bagay na ikinatuwa ng lahat. Subalit nataranta si Chopper dahil bumagsak na si Luffy at nawala ng malay sanhi ng pagkalason sa balat ng isda. Sa kabila ng pag-iyak ni Chopper ay pinilit ni Nami na kumain ito para magkaroon ng lakas na alagaan ang kapitan. Nag-aalala man ay napilitan si Chopper na kumain pero hindi pa rin ito maiwasan ang pag-iisip sapagkat kulang ang kanyang gamit para gamutin si Luffy. Napansin nila na buhay pa si Luffy kahit na matindi ang laso ng balat ng isda, kaya kailangan nilang makarating sa isang isla upang makahanap ng halamang gamot. Ngunit sinabi ni Peckhams na hindi agad sila makakapunta sa kahit na anong isla dahil papasok na sila sa teritoryo ni Big Mom. Maya-maya pa ay natuwa ang grupo sa pagpatak ng cotton candy snow sa kanila. Bigla namang nagring ang kanilang Dendenmushi kaya sinabi ni Peckhams na iyon ay signal mula sa transponder snail na nagbibigay babala na nasa loob na sila ng teritoryo ni Big Mom. Nilapitan sila ng isang misteryosong barko na ayon kay Peckhams ay malamang na isa iyong Tart, isa sa mga scout ships. Pinatago muna ni Peckhams ang grupo habang susubukan niyang makipag-usap sa Tart, ngunit nang matano niya na sa malapitan ng barko ay pagmamay-ari pala iyon ng Germa 66. Napalabas ang iba mula sa pagkakatago nang malaman na ang barko ay ang pinamumunuan ng ama ni Sanji. Muntik na silang masagasaan ng malaking barko pero mabuti na lang at nakaiwas ang grupo. Pagkatapos ay natutuwang tumawag sina Chopper sa lalaking nakatakip ang ulo sa pag-aakalang iyon si Sanji dahil sa pagkakahawig ng mga iyon. Inihingi pa ni Chopper ng tulong si Luffy, ngunit sinabi ng lalaki na hindi siya si Sanji kundi si Yonji. Hindi na sinabi pa ni Yonji ang relasyon niya kay Sanji pero alam ng grupo na siya ay kapatid nito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Yonji nang makita si Nami dahil sa kagandahan nito, habang namamangha naman ang grupo sa pagkakapareho ng pamilya ni Sanji. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Yonji pero pilit humihingi ng antidote ang grupo para kay Luffy. Pero sa kasamaang palad ay tinanggihan silang tulungan ni Yonji at sinabing hindi umano ito interesadong tumulong, bagay na labis na ikinainis ni Nami. Nagulat ang grupo nang biglang sipahin si Yonji ng kanyang kapatid na babae pababa ng barko at sinabihan na huwag itong maging madamot. Pagkatapos ay tumalon ang babae sa Sunny habang ang grupo ay nag-iiyakan sa paligid nang wala ng malay na si Luffy. Pagkababa niya sa barko ay humanda ang grupo para kalabanan siya pero ang totoo ay hihingi lamang siya ng paumanhin para sa ugali ng kanyang kapatid. Hindi makapaniwala ang grupo na kapatid din ni Sanji ang babae nang biglang tumalon si Yonji mula sa tubig at sinabing huwag siyang ipahiya ni Reiju. Nabigla ang grupo sa kakayahan ni Yonji na lumutang kaya ibinunyag ni Peckhams na nakuha ni Yonji ang kakayahan mula sa siyensya dahil ito ay miyembro ng pamilya Vinsmoke, ang mga pinuno ng Germa 66 na may maunlad na teknolohiyang siyentipiko. Pamilyar naman kay Brook ang pangalan ng Vinsmoke at naalala niya na dati nang namuno sa buong North Blue ang pamilyang iyon. Maya-maya pa ay tiningnan ni Reiju ang kalagayan ni Luffy at napansin na kinain nito ang armored stonefish mula sa kumukulong dagat na karaniwang pumapatay agad-agad kahit sa isang higanti. Gayunpaman, swerte pa rin umano si Luffy dahil kaya niya itong gamutin. Idinikit lang ni Reiju ang kanyang mga labi kay Luffy at sinipsip ang lahat ng lason mula sa katawan nito para ilipat sa kanyang sarili nang hindi nagdudulot ng anumang negatibong epekto. Nabigla ang grupo, maliban kay Brook na gustong-gusto rin sana ang kalagayan ni Luffy. Tiniyak ni Reiju na ayos lang ang lahat dahil siya ang Poison Pink. Hindi nagtagal ay nagkamalay na si Luffy, bagay na ikinatuwa lalo na nina Chopper at Carrot. Wala itong maalala tungkol sa nangyari sa kanya, at nang makita niya ang kulot na kilay ni Reiju ay inakala niya na iyon si Sanji. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na kapatid lang pala ito ni Sanji. Sinabi ni Reiju na matagal nang hinahanap ng kanilang ama si Sanji simula nang ito ay umalis, at nang magkaroon ito ng pabuya 2 taon na ang nakalipas, nagpadala si Judge ng mga hunter para hanapin iyon. Ngunit dahil sa hindi malinaw na pagkakaguhit sa larawan ay nagkamali ang mga iyon sapagkat si Double na kahawig ni Sanji ang nahanap ng mga hunter. Tinanong ni Luffy kung nasaan si Sanji ngayon kaya sinabi ni Reiju na iyon ay maaaring nasa piling ni Big Mom o ng kanilang ama. Nabanggit ni Reiju ang kanyang pagnanais na makipagkita kay Sanji mamaya, ngunit galit na sinabi ni Luffy ang kanyang hangarin na mailigtas ang kaibigan. Nagpaalam na sina Reiju at Yonji at sinabi na hindi nila sasabihin kanino man ang kanilang pagkikita upang matiyak na magaganap ang kasal ni Sanji. Pagkatapos yun ay naglayag na ang 2 barko palayo. Samantala, mula sa ilalim ng tubig ay napanood ni Aladdin ang eksena at iniulat ito kay Jinbei upang itanong kung ano ang gusto niyang gawin. Sa barko, hinangaan ng grupo ang ginawa ni Reiju kay Luffy kaya nagyaya si Luffy na mangisda muli, ngunit mabilis itong tinanggihan ni Nami.
Gayunpaman, napagtanto naman nito na kulang pa rin ang kanilang pagkain, kaya sinabi ni Peckhams na malapit na silang makarating sa isang isla. Sinabi nito na may 34 na isla na nakapalibot sa Whole Cake Island na pinamumunuan ng isang ministro. Ang mga islang ito ang bumubuo sa teritoryo ni Big Mom na tinatawag na Toto Land. Biglang tumalon si Carrot pataas sa barko kaya nakita nila ni Pedro ang isang tart na papalapit sa kanila. Pinatago ni Peckhams ang lahat at tiniyak na kaya niyang ayusin iyon. Dumaong ang tart at ang kanilang barko sa baybayin ng isla at doon naganap ang pakikipag-usap ni Peckhams sa ilang mga kawal. Sinabi ni Peckhams na ninakaw niya ang barko mula sa isang grupo ng pirata upang ibigay ito kay Big Mom. Mula sa likod ng disenyo ng unahan ng barko ay pinanood ng grupo si Peckhams ngunit napansin nilang nawawala sina Luffy at Chopper. Iniisip ni Brook na malamang ay tumungo na ang mga iyon sa isla. Sa katunayan, tumatakbo na nga ang dalawa sa buong isla hanggang makarating ang mga ito sa isang bayan na gawa sa tsokolate na labis nilang ikinatuwa. Manghang-mangha sila habang tinitingnan ang bayan sa kanilang harapan na hindi lamang puno ng iba't ibang uri ng tao kundi gawa rin halos ang lahat sa tsokolate. Sa barko, masaya sina Nami at Carrot sa kanilang bagong ipinalit na damit pero naputol ang kasiyahan nito nang makitang nakasilip si Brook sa ilalim ng kanyang palda. Sinabi ni Peckhams na aabutin ng isang araw bago makarating sa Whole Cake Island mula sa kanilang kasalukuyang kinalalagyan, kaya pinayuhan niya ang mga ito na mamili ng mga groceries bago sila umalis. Natuwa si Carrot lalo na nang napansin nito na maraming iba't ibang lahi ang naroroon sa isla, kabilang ang mga Ming. Ipinaliwanag ni Peckhams na pangarap ni Big Mom ang isang utopia kung saan lahat ng lahi ay maaaring magkasama ng mapayapa. Ang bayan na kanilang kinaroroonan ay ang Chocolate Town sa Cacao Island na pinamumunuan ng Minister Chocolate at gawa lahat sa tsokolate. Lalong natuwa si Carrot nang sabihin ni Peckhams na maaaring kainin ang mga tsokolate, maliban sa mga bubong na nagsisilbing proteksyon ng mga residente laban sa pag-ulan sa isla. Bago tuluyang bumaba sa isla ay pinaalalahanan ni Peckhams ang lahat na bumalik agad, habang siya nakilala sa bayan ay mananatili sa barko. Pagkatapos ay hinanap nito si Luffy para mabihisan ng kanyang pangbalat kayo, at laking gulat nito nang malaman na kanina pang nakababa sa bayan ang mga iyon. Gayunpaman, sinabi ni Nami na huwag mag-alala dahil madali nilang mahahanap si Luffy, at agad niya yung napatunayan ng may isang taong sumigaw na may kumain umano ng isang kafe. Sa bayan, isang galit na pulis ang humarap kina Luffy at Chopper na nanlaki ang katawan dahil sa pagkain ng isang buong kafe. Sumagot pa ang dalawa at sinabing napakasarap ng kafe at hindi nila mapigil ang kainin iyon. Dahil doon ay galit na sinabi ng pulis na sasama sa istasyon ang dalawa. To the rescue si Pedro para tulungan ang mga iyon sa kabila ng pagpigil dito ni Brook nang may biglang dumating na lumilipad na isang carpet na nagsabing maghintay ang pulis. Isang babae ang bumaba na siyang may-ari ng kafe at ipinakita dito ng pulis kung ano ang nangyari, ngunit sa halip na magalit ay sinigawan pa nito sina Luffy at Chopper dahil hindi pa umano kinain ng dalawa ang buong gusali. Humingi si Caramel ng paumanhin sa pulis at sinabing ang kafe ay sadyang ipagigiba na. Gayunpaman, binalaan ng pulis sina Luffy at Chopper na mabigay ng abiso bago mag-demolish ng kahit ano, at humingi ng paumanhin sa kaguluhan na kanyang idinulot. Pagkatapos ay binati ng pulis ang may-ari na si Charlotte Pudding para sa nalalapit nitong kasalbagay na nagpasaya sa dalaga. Maya-maya pa ay kumain muli ang grupo ng isa pang kafe, at doon ay nagpasalamat si Luffy kay Pudding sa pagligtas sa kanila. Pero nagpapasalamat din si Pudding sa grupo dahil nagustuhan nila ang lasa ng kafe na siya mismo ang gumawa ng timpla. Sinabi ni Nami na hindi sila maaaring magtagal bagay na naunawaan naman ni Pudding pero nagtanong muna ito kung gusto ba nilang magtsaa muna bago sila umalis upang pantanggal tamis sa tsokolate. Habang nagtitimpla ng tsaa, tinanong ni Pudding ang grupo kung ano ang kanilang mga pangalan. Nadulas si Luffy sa pagsasabing siya ang susunod na hari ng mga pirata, bagay na ikinagulat ni Pudding. Sa Whole Cake Island, pakantang itinanong ni Big Mom kung gaano katagal pa bago ang tea party, at ang tungkol sa gaganaping kasalan, kaya bawat tanong ay sinasagot naman ng mga mang-aawit. Tumawag ang kanyang mga tauhan mula sa iba't ibang isla upang ibalita na nakuha na ang mga sangkap para sa cake sa pamamagitan ng pagpatay sa mga taong nagbabantay sa mga iyon. Umawit si Big Mom at ang kanyang piling kasamahan habang ipinagdiriwang nila ang nalalapit na seremonya. Nabanggit din nito na narinig na niya ang tungkol sa presensya ni Luffy sa kanyang teritoryo. Sa kafe, parehong nagulat si Pudding at ang miyembro ng Straw Hats nang makilala nila ang isa't isa. Natigilan si Pudding nang malaman ng mga kasamahan ni Sanji ang grupo, habang ang Straw Hats naman ay nagulat nang malaman na si Pudding ang anak ni Big Mom na siyang pilit na ipapakasal kay Sanji. Sa kabila ng kanilang mga nalaman ay nagtaka si Pudding kung paano nakalampas sa tart ang grupo. Dahil sa takot sa mga pirata ay itinuro niya ang kutsilyo sa mga ito, ngunit agad naman siyang pinigilan ni Pedro na may hawak na espada. Nagtanong si Pedro kung ano ang kanilang gagawin pero agad na ipinag-utos ni Luffy na palayain si Pudding dahil naroon naman sila para bawiin si Sanji.
Nagulat si Puding nang marinig iyon at ibinunyag na malaki ang kanyang pamilya na agad namang ikinagulat ng grupo. Ipinahayag din ni Puding na napilitan lamang siyang ipakasal kay Sonji. At bagaman mahal siya ni Sonji, ayaw nitong magpakasal sa kanya at nais lang yun na bumalik sa mga kasama, ang Straw Hats. Nagulat ang grupo nang marinig na tinanggihan ni Sonji ang kasal sa isang napakagandang babae. Pagkatapos ng kanilang usapan at konting tawanan ay hindi pa rin nagtitiwala si Pedro kay Puding dahil sa katotohanang anak ito ni Big Mac kahit anong mangyari. Natatakot ito na baka isumbong sila ni Puding pero biglang sinabi ng dalaga na hindi niya sasabihin sa kanyang ina ang tungkol sa grupo, bagay na ikinagulat ng lahat. Sa katunayan nga ay takot din ito sa kanyang ina pero inalok pa nito ng tulong ang mga Straw Hats para mabawi si Sonji. Nung una ay nagduda pa rin talaga si Pedro pero nang bigyan na sila ni Puding ng sikretong daan patungo sa Whole Cake Island kung saan naninirahan si Big Mom ay nagpasalamat ang mga ito kay Puding at saka umalis. Sinabi ni Puding na magkita sila doon kinabukasan at nangako ito na dadalhin doon si Sonji anuman ang mangyari. Pagbalik nila sa barko, nagulat ang grupo nang makita nilang nawawala si Peckams at isang mensahe ang iniwan yun sa banyo na nagsasabing umatras na sila pabalik. Sa kabila ng mensaheng iyon ay sinabi ni Luffy na magpapatuloy pa rin sila. Sa isla ng Broccoli, pinasok ng mga sundalo ng Germa 66 ang isang labanan kung saan mabilis ng mga itong nilupig ang mas mahina at hindi gaanong sanay na sundalo sa kabilang panig. Habang nagpapatuloy ang massacre, isang nakaligtas ang nagtangkang ipaghiganti ang kanyang asawa at mga anak sa pamamagitan ng pagbaril sa isa sa mga commander ng Germa. Ngunit pinasalo ng commander ang bala sa isa sa kanyang mga sundalo at saka hinarap ang lalaki habang nakatutok ang baril nito sa ulo niyon. Galit na sinabi ng commander na mahuhuli na siya sa kasal ng kanyang kapatid kaya binaril na nito ang lalaki. Pagkatapos ay agad nitong tinawagan ang isa pang kapatid upang ibalita ang kanilang pagkapanalo, bagay na ikinatuwa ng mga iyon. Nang muling magtagpo ang magkapatid, kinontak nila ang isang tao upang ipaalam na sila ay patungo sa Whole Cake Island sa loob ng 2 araw. Bago matapos ang tawag ay sinabi ng nakatatandang kapatid ang kanyang kasab-ikan na makita muli si Sonji, bagay na hindi naman pinaniwalaan ng isa. Samantala, papalapit na ang grupo sa Jam Island habang sila ay papunta sa Whole Cake Island. Bumaba si Luffy upang itanong kung nasaan na sila pero sinabi ni Brook na hindi naman nila kailangang magmadali dahil may ipinangako naman sa kanila si Puding. Natanong na nila ang Jam Island pero iniwasan nila ang pampang upang hindi sila madetect at ipinagpatuloy ang kanilang lihim na ruta. Narating nila ang isang bahagi ng dagat na kulay ube na ayon kay Pedro ay umagos iyon nakatas mula sa kalapit na isla. Nagtaka ang grupo kung paano nalaman ni Pedro ang tungkol sa lugar, at naalala rin nila na may isang taong nakakakilala kay Pedro sa Cacao Island kaya nagsuspecha ang mga ito. Sinabi ni Pedro na minsan na siyang napadpad doon nang bigla na lang niyanig ang kanilang barko ng isang giant sea centipede na ayon kay Pedro ay likas na naninirahan ang mga iyon doon at kumakain ng kahit ano. Natakot si Nanami at Chopper ngunit ang apat ay sabik na handang labanan ang halimaw. Ngunit mag-isang natalo ni Luffy ang halimaw gamit ang Gum-Gum Gatling. Hindi pa man nakaka-recover ang grupo ay hinarap na naman sila ng isa pang centipede na mas malaki at mas malakas kaysa sa nauna. Mas matigas man ang balat ay nagawa pa rin ni Luffy na talunin ang halimaw sa pamamagitan naman ng pagsipa sa mukha nito gamit ang Gear 2. Matapos iyon ay tahimik na silang naglayag, ngunit mapapansing hindi masaya ang tatlo dahil hindi man lang nila nagawang umatake sa mga halimaw. Samantala, nagwala si Big Mom sa kagubatan ng Whole Cake Island matapos makaramdam ng matinding pagnanasa sa Crocom Bush. Namumula ang mga mata nito at nakatuon lamang ang atensyon sa pagkuha ng Crocom Bush. Nawawasak rin ang bawat madaanan nito patungo sa Sweet City dahil wala na ito sa kanyang sarili. Dahil doon ay napilitan ang mga ministro na palikasin ang lahat ng tao mula doon. Sinubukan ng nagsasalitang ulap at araw na kausapin si Big Mom, ngunit tinapon lang sila nito sa isang tabi. Dahil sa takot ay nag-abang na lang ang mga ministro na matapos ng mga chef ang paggawa ng Crocom Bush habang patuloy si Big Mom sa pagsira sa mga gusali at ang pagtakbo palayo ng mga mamamayan. Inisip nila na mawawasak ang buong lungsod kapag nagpatuloy pa iyon kaya tinawagan na nila ang chef para malaman kung patapos na ang pagluluto ng mga ito ng Crocom Bush. Samantala, isang batang babae ang malapit ng may apakan ni Big Mom pero bigla itong iniligtas ni Charlotte Moscato, ang ika-16 na anak ni Big Mom at ministro ng gelato ng Toto Land. Hinarap ni Moscato ang kanyang ina at sinusubukan itong pigilan ngunit sinagot lang siya ni Big Mom ng malalakas na suntok. Dahil doon ay pinigilan siya ng tatlo sa kanyang mga kapatid mula sa galit nilang ina, ngunit nabigo sila nang magtanong si Big Mom kay Moscato kung alin ang gusto nito, isang matamis o ang buhay nito. Sa takot ni Moscato sa kanyang ina ay lumabas ang isang mala-espiritual na substansya mula sa kanyang katawan. Pinalaan siya ng kanyang mga kapatid na huwag ipakita ang takot sa harap ng kanilang ina, ngunit nagtatakbo si Moscato palayo.
Kinuha ni Big Mom ang substansya at hinotek ito mula kay Moscato kaya nabawasan ng 40 taon ang kanyang buhay. Namatay si Moscato at nabalot ng takot ang Sweet City habang papalapit na si Big Mom sa kastilyo. Maya-maya pa ay nakita ang papalapit sa lungsod na si Jinbei sakay ng isang whale shark at may dala itong mga buhay na crocombush. Hinarap niya si Big Mom at habang sinusubukan siyang atakihin nito ay mabilis niyang tinakbo ang kahabaan ng braso ni Big Mom at saka inihagis sa bibig nito ang mga buhay na crocombush. Pagkatapos iyong makain ni Big Mom ay bumalik na ito sa normal bagay na ikinatuwa ng lahat. Bumalik si Big Mom sa kanyang pag-iisip ngunit hindi nito maalala ang kanyang mga ginawa. Nag-usap silang dalawa at doon sinabi ni Jinbei na nais niyang humingi ng isang kahilingan kay Big Mom. Unti-unting dumilim ang mukha ni Big Mom habang tinatanong kung iiwan na ba ni Jinbei ang kanyang tauhan. Samantala, habang naglalayag ang grupo ni Luffy sa tabi ng Biscuits Island ay napansin nila ang makulay na karagatan. Sinabi ni Pedro sa kanyang mga kasamahan na sila ay nasa Mixed Juice Current, isang lugar kung saan nagtitipon at naghahalo ang iba't ibang juice. Sa kabila ng tuwa ng mga kasamahan ay binalaan niya ang mga ito na ang lugar na iyon ay naglalaman ng maraming panganib, at doon na nga napansin ng team ang mga higanteng piraso ng prutas na lumulutang sa tubig. Hindi inintindi ni Luffy ang sinabi ni Pedro kaya hinotek nito ang isang higanteng pakwan palapit sa kanilang barko, ngunit sinabi ni Pedro na ito ay isang fruit football fish. Biglang nagbukas ang mata at bibig ng pakwan habang palapit ito kay Luffy bagay na ikinagulat ng grupo. Gayunpaman, lumaban si Luffy mula sa loob at pinatay ito at saka hiniwa. Ginawa rin ng iba ang parehong bagay sa isang peach at orange na football fish, at sila ay nagsalo-salo sa maraming prutas maliban kay Nami na nasusuka sa kanyang nakikita. Sa Whole Cake Island, niyaya ni Big Mom si Jinbei sa kanyang kastilyo upang talakayin ang kahilingan nito. Habang naglalakad ay alam ni Jinbei na iyon ang kanyang tadhana mula nang makilala niya si Luffy ng araw na iyon. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Luffy sa Impel Down noong nakiusap siya kay Luffy na isama siya upang matulungan niyang iligtas si Ace. Nang mamatay si Ace sa Marineford, kinailangang tulungan ni Jinbei si Luffy na makatakas mula sa isla, at nang bumagsak si Luffy dahil sa labis na kalungkutan sanhi ng pagkabigong iligtas ang kapatid, pinaalalahanan ito ni Jinbei tungkol sa mga bagay na kailangan pa nitong ipaglaban. Iniligtas ni Jinbei ang buhay ni Luffy sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo dito, at bagamat bukas siya sa alok ni Luffy na sumali sa Straw Hat Pirates, tumanggi siya dahil may mga bagay pa siyang kailangang ayusin. Pero, ipinangako niyang magkikita pa silang muli ni Luffy.